Mga kapatid, this is Paden Junjun again for another vlog. And today it's the most wonderful time of the year. It's Christmas season already. That I'm going to celebrate with my friends who turned out to be my family. But first, this vlog is sponsored by Kusina for your catering choice in the heart of Oslo. Skin Avenue if you want to feel young, look young, and do young. What the... Merry Christmas, Go Yule sa inyong lahat. Go Yule, Father. Ito na ang pinaka-hihintay natin, ang gabing ito, kung saan ating guni-gunita ang pagsilang ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dito nagsisimula ang Pasko. Pero upang maging makahulugan ang Pasko para sa atin, tingnan natin ang sinasabi ng salitang Pasko. Mayroong senior sa atin, si Father Orbos, tungkol sa salitang Pasko at ano ang ibig sabihin nito. At dito natin titingnan kung ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko. Sinasabi ni Father Orbos na mayroong 5 letra sa salitang Pasko. Ang unang letra ay letter P. Yan ay may kahulugan sa ating pagdiriwang ng Pasko. At ano talaga ang ibig sabihin ng Pasko para sa atin? Ang letter P ay nangangahulugan ng Pasok Kristo. Ang Pasko ay nagiging makahulugan lang dahil kay Kristo. Tanggalin mo si Kristo, walang saysay ang diwa ng Pasko. Kaya ang pinaka-importante sa ating ipinagdiriwang ngayon ay si Kristo. Tingnan mo rin ang salitang Christmas. Christ Mass. Tanggalin mo si Christ, anong maiwan? Mass. At ang ibig sabihin niyan ay men are sad. Bakit? Dahil ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa tao ay walang iba kundi si Kristo. At sa Pasko, kung wala si Kristo, itong lahat na ginagawa natin, itong lahat na mga kasiyahan natin ay walang kabuluhan. Kaya huwag natin kalimutan, ilagay si Kristo sa kanyang tamang kinaroroonan, sa sentro ng ating pagdiriwang. Mayroon tayong mga parties, mayroon tayong mga exchange of gifts, at marami pang iba. Pero tandaan natin na itong lahat ay parang mga dekorasyon lamang. Pampagana lamang sa atin. Pero ang tunay na ipinagdiriwang natin ay si Kristo. Kaya Pasko, P, Pasok Kristo. At ang pangalawang letra ay A. Letter A. Ang ibig sabihin ay alis bisyo. Ang pangatlo na letra ay letter S. At ang S ay nangangahulugan ng simba tayo. Well mga kapatid, alam nyo ang pagsisimba ay isa sa pinakadakilang panalangin na maaari nating maialay sa Panginoon. Kaya sa araw ng Pasko, ang pinakamagandang gawin natin ay ang magsimba tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon, papurihan natin siya dahil sa dakilang bagay na ginawa niya para sa atin. At ang kasunod na letra ay K. letter K. Ang letter K ay nangangahulugan ng kalat bango.
hindi kalat, baho. Kalat, bango. Ano itong bango na dapat natin ikalat? Ang mga mabubuting gawa natin. Ito ang nagpapabango sa atin. Hindi yung perfume. Well, externally, nagpapabango yan sa atin, pero hindi yan sapat sa isang tunay na Kristiyano. Kasi ang isang tunay na Kristiyano ay mabango dahil siya ay nagkakalat ng kabutihan sa kanyang kapwa. Di ba, mabubuting gawa ang dapat natin ikalat sa isa't isa. At ang huling letra ay letter O. Ang letter O means ora mismo. No, don't wait for tomorrow. What you can do for today. When Christ is challenging you now to do something for Him, do it right away. Huwag natin sabihin, saka na lang. Wala pa akong panahon ngayon. No. When Christ calls you, be ready to respond. Diba? Ito ang ipinakita sa atin ng mahal na birhen. Nung ibinalita ng anghel sa mahal na birhen, ang mensahe na siya ay magiging ina ng Diyos, ina ng katastasan, hindi nag-alinlangan ang ating mahal na birhen. Agad-agad, sinagot niya, let it be done unto me according to your word. Mangyari nawa ayon sa iyong salita.